Isa ka ba sa mga aspiring BPO newbies or adapters na hanggang ngayon ay nalilito pa rin kapag nakakarinig ng iba't ibang words na ginagamit sa industry? Huwag kang mag-alala, cause we got you as we talk about the 20 call center terms newbies must know. Once again, this is Jamie. And this is Kuya Rene Boy. At tutulungan ka namin na maging familiar sa mga most commonly used or jargon sa BPO katulad ng AHT, CSAT, at marami pang iba. Kaya kung ready ka na at feeling mo confident ka na, pwede mo nang ituloy ngayon ang pag-a-apply mo dito sa Metacom. That's correct, Kuya Rene Boy. Dahil dito sa Metacom, we do offer newbie-friendly accounts and all you have to do is to click the link on the description box below and fill out the online application form to get you started. So unang-una sa listahan ng mga jargons natin, Kuya Rene Boy, is BPO. Although karaniwan na natin naririnig to, pero definitely may difference pa rin, right? Kasi when you say BPO, it stands for Business Process Outsourcing. Meaning, may mga companies, let's say brands or products, na nag-a-outsource sila or kumukuha sila ng outsider para mag-facilitate or mag-help, mag-delegate, and mag-manage ng task para magkaroon ng smooth flowing na customer service. Sa madaling salita, itong mga BPO companies na to, ito yung nilalapitan ng mga malalaking kumpanya, ng mga iba't ibang establishment para magkaroon ng maayos na sistema yung mga products nila at mag-aasikaso sa mga customers nila. In general siya. So, let's move sa ating number 2, which is call center. Ano nga ba pinagkaiba ng BPO sa call center? Actually, walang halos pinagkaiba yung dalawa na yan. So, pag sinabi kasi nating BPO, ito yung mismong tawag dun sa pagsusuporta ng mga kapwa businesses nila or mga kapwa businessman, ganun. Ito rin mismo yung terminolohiyang ginagamit sa pag-a-outsource ng ibang mga business, ng mga products, ng mga services. Since na-mention mo na yung call center, definitely sa loob ng call center may mga iba't ibang accounts. Kaya iyan ang pangatlo sa ating listahan. Number 3 is account. So when we say account, mga ka-meta peeps dyan, ito yung mga clients, brands, or specific company na nagtatrabaho or let's say nakakontrata doon sa mismong call centers. In addition, ito yung mga account, yung binabanggit ko kanina, yung mga malalaking kumpanya, mga malalaking establishmento, lumalapit sila sa mga BPO companies para mag-outsource, okay? Para may mag-asikaso sa mga customers nila. For example, may mga nagko-complain, may mga missing products, all about sa account, all about sa pera. Dito na pumapasok yung mga BPO companies para tulungan itong mga mapa small businesses or mapa malaking businesses, BPO ang nag-aasikaso niya. Mga clients, yes. mga account. And speaking of accounts, ayan, makikita nyo sa screen yung iba't ibang accounts na ma-encounter nyo once na i-push through nyo yung application nyo only here at Metacom. At dahil knowledgeable na nga tayo sa iba't ibang uri ng accounts, meron na tayong idea. So, ito na tayo, magpuproceed na tayo ngayon sa training. Ang ginagawa sa training, guys, ito na yun para maging familiar kayo sa mismong product, sa mismong brand, sa mismong client. Dito na pag-uusapan. At sa training, guys, minsan meron dito ang tinatawag na language training. Meron kasama product training. Okay, language training muna tayo. Minsan kasi merong language training sa mga call center, minsan wala. Pero yun, at least para magkaroon na tayo ng idea sa culture, kung ano bang accent meron dito. For example, Australian account, yung i-handle mo. Kailangan kasi familiar tayo sa mga accent, sa tradition ng isang bansa. Sa product training naman, ito naman pag-uusapan na dito mismo yung mga products and services, kung paano kayo mag-handle ng mga customers. Usually, tinuturuan din kayo dito kung paano na gamitin yung mga tools, yung mga system na gagamitin ninyo pag nag-handle na kayo ng calls, kung paano mag-multitask, kung paano sumagot sa mga inquiries, lahat yan ituturo na during your training. Tama ka dyan, Kuya Rene Boy. And right after ng training, punta naman tayo sa pang-limang jargon, which is the mock call, diba? O yung mock call na to, as we all know, role play scenario siya na ginagawa during training, alright, before mag-nesting or maybe during nesting na rin to diba? Para ma-test kung maa-apply mo yung mga natutunan mo doon sa product training or sa language training or sa training in general. Again, yung scenario dito, mag-a-act yung trainer nyo or let's say yung isang TL or yung OM as a customer and ikaw na trainee, ikaw definitely yung mag-a-act as customer service representative and i-check kung meron ka na nung skills na dapat matutunan mo. And before tayong mag-dig deeper sa other concepts or mga words na pwede nilang matutunan sa BPO, syempre naman, mga Meta Peeps, don't forget to like and subscribe on this official channel of Metacom Careers para syempre, updated kayo sa mga videos natin na ganito. And don't forget to share na rin to sa mga friends nyo para naman mas marami pa tayong matulungan na aspiring BPO people. At para mabilis tayo, pag-usapan na agad natin ang ika-6, which is yung final revalida. Sa final revalida, guys, para itong
yung long quiz or yung pinaka-final exam ninyo bago kayo ma-certified sa training. Di ba nakapag-training na kayo, either language training or product training, bago kayo mag-proceed sa production floor, meron tinatawag na final revalida para ma-assess ng trainer ninyo kung talagang karapat-dapat ba kayo ma-push through sa production floor. So, minsan sa final revalida, parang long exam, long quiz, ganun, final exam. Minsan naman may kasamang mock call, yung katulad ng binanggit namin kanina. So, eto na, pag-aandaan natin yung final revalida, kailangan lagi tayo nagpa-practice. Kahit nasa bahay lang tayo, kailangan palagi nating ini-improve yung sarili natin at lagi tayong nakikinig dapat sa training. Madali lang naman mapasa yung final revalida. And since nasabi mo na rin final revalida, ang kusunod kasi niyan, once na maipasa mo yan, Kuya Rene Boy, is yung nesting na tinatawag. So, kanina pa namin nababanggit, ano nga ba yung nesting, di ba? Parang self-explanatory from the term itself. Nest. So, imaginein mo para kang ibon na nililimliman sa pugad. So, yung nesting po, mga Metapips, is like, nasa training ka pa rin, pero i-endorse ka na sa production level. Pero, in this part of your training or nesting nga na sinasabi natin, guided ka pa rin. Kumbaga, nandiyan yung mga SME or subject matter expert, mga TLs or yung mga coaches para i-guide ka habang nagtitake ka ng live and actual call from the actual clients themselves. Kumbaga, ito na yung mga customers, talagang kausap mo na yung mga foreigners, yan. Dito rin kasi guys, sa mismong nesting, nagaganap yung mga iyakan kasi na re-receive na nila yung mga first call nila, may mga parang nalulunod, taas ng kamay. Pero yun nga, katulad ng sabi ni Jamie, ginaguide naman kayo dyan. So yun nga, Kuya Rene Boy, kanina narinig ko sinabi mo, during nesting, mayroon dyan mga agents, potential agents na parang lunod na, tawag ng ganyan, taas ng kamay dito, ganyan. Ano nga ba yung tawag doon pag nagtatawag ng help from coaches? Kapag yung isang call center agent ay parang nagtatawag na ng TL, ibig sabihin yung customer niya is nagde-demand na makausap sa either yung manager or yung supervisor. Ito na yung tinatawag na soup call. Oh, okay. So, anong nangyayari pag soup call? So, sa soup call naman guys, siyempre dapat yung agent muna is gagawin niya muna yung best niya para ma-resolve yung issue. Pero dapat kasi bago natin ibigay sa isang supervisor or manager yung call natin, kailangan makuha muna natin na maayos lahat ng details ng customer. Concern. Kailangan makuha natin ng maayos yung concern niya. Bakit ba siya naghahanap ng soup call? Ganon. Kailangan sa end pa lang natin is makapagbigay na tayo ng resolution. Para at least kapag binigay na natin sa TL, at least nagawa naman natin yung part natin. Kaso ayaw na ayaw talaga ng customer at gusto niya makausap yung supervisor, dito na papasok yung tinatawag na soup call. Ngayon, punta naman tayo mga Metapips sa number 9 sa ating listahan, which is huddle or coaching. So Metapips, kapag sinabi nating huddle, ito yung team meeting. Pag sinabi nating coaching, ito yung one-on-one na usap nyo ni TL. So ano nga bang nagaganap during this time? So ito lang naman yung time or opportunity nyo para mapag-usapan yung mga things that you can improve sa performance mo as an agent or sa performance ng team nyo. Also, during huddle time, dito tayo ina-update ng mga TLs natin or even the OMs kung may bago ba sa system, kung may bagong memo ba, may bagong process, or bagong spills tayo na dapat gamitin. And also, during coaching time, dito pwede kang maglabas ng personal concern mo or hinaing mo kay TL. And this is also one of the most favorite na time ng mga agent, di ba? During production kasi, bakit? Nakakapagpahinga sila sa calls. Tama. So, pag-usapan naman natin ng ika-10, which is yung OXES. Para makapagtag ka din ng coaching or huddle, kailangan alam mo yung mga proper OXES. Kasi meron mga OX1, OX2, OX3, OX4, etc. etc. At dapat alam mo yan kapag call center agent ka na. Minsan kasi hindi ito tinuturo sa training. Totoo yung sinasabi nila na minsan 50-50. 50 lang yung natututunan mo sa training and then 50 sa production na. Yes, marirealize mo pag nasa production floor. On the spot. Yes, on the spot. So yun, ano nga ba yung pipindutin pag magtatag ka ng break? Magtatag ka ng lunch, ng 15 minutes break, dito na papasok yung mga tinatawag na OXES. Bago tayo mag-proceed sa pang-11 na call center terminologies natin ngayon, gusto ko sana mag-survey muna. Gusto ko malaman, from 1 to 10, gaano kataas yung chance mo na makakapasa ka sa BPO. Pero kung feeling mo na medyo mababa pa, pwede mong i-click yung link sa taas dahil may video kami dyan about red flags. Bago ka mag-apply sa call center, kailangan maiwasan mo yung mga yan para ma-make sure natin na makakapirma ka ng job offer pag nag-apply ka sa BPO. Now, moving forward sa pang-11 natin na jargon, which is the tools. So, I think self-explanatory na rin to, pero i-emphasize na natin or elaborate natin for our Metapeeps. So, pag sinabi nating tools, ito yung mga system or application or software na naka-install doon sa computer unit na naka-assign sa station mo. And yung function nito is para ma-access mo yung accounts or let's say profiles ng mga customers or members na i-cater mo during your call. And also, don't worry kasi tuturuan ka ng trainer mo during the product training or during the training in general to navigate and utilize
these tools. At yun, dahil meron na tayong idea sa mga tools, tapos syempre naririnig din natin na sa call center may mga incentives daw. Oo. Pero alam nyo ba, bago kayo makakuha ng incentives, dapat maayos yung performance nyo. At pag-usapan natin ang iba sa mga metrics. Bukod kasi sa attendance, dapat maayos din yung tinatawag nating AHT. Dito na papasok yung average handling time or minsan tinatawag nilang average talk time. So, ito kasi guys, yung pakikipag-usap natin sa customers, hindi naman natin kailangan totaling bilisan. Pero dapat kasi na-assist natin na maayos yung customer natin sa mabilis na paraan, in a timely manner. Kasi kapag matagal or pinapahaba natin yung calls natin, hindi natin alam, nakaka-apekto pala yan sa Productivity. metrics, productivity natin. Kailangan maayos yung pag-assist natin sa mga customers natin in order for you to get a passing AHT. And yon, since nabanggit mo rin AHT, sundan natin ang pangalawang A, ang ACW or after call work. So, ano bang nangyayari dito sa ACW? Ito lang naman yung mga task na kailangan mong tapusin or i-accomplish right after mismo nung call na tinake mo. So, dito na, tama. Dito na papasok yung documentation. Halimbawa, nagdo-note taking ka, diba, during call. So, hindi mo pa siya nasasubmit, yun na yung time na ibibigay sa'yo ng workforce management, usually 30 seconds to 1 minute, para ma-accomplish yung ticket and masubmit mo siya sa system. Kasi if not, hindi mo siya ma-utilize, matatambakan ka ng ticket and may chance na ma-call out ka pa. Now, proceed naman tayo sa pang-40 na jargon na nasa listahan natin, which is the CSAT and the DSAT. So, once na nasa production floor na kayo, madalas yun ang maririnig to, lalo na during huddle time or coaching time. Kasi when we say CSAT, ito yung customer satisfaction rate, and yung DSAT naman is customer dissatisfaction rate, na kailangan nyo rin, let's say, bantayan or ma-achieve every day, every week, and every month. Siyempre, kung gusto mong ma-maintain yung ranking mo as a top agent, or of course, gusto mong ma-achieve, kumbaga, yung mga incentives na deserve mo naman. Usually, di ba, Kuya Rene Boy, kapag yung DSAT, CSAT na to, ito yung tatanungin, yung client, yung customer, after every call, na paanong ilang stars yung ibibigay sa'yo? 1 out of, let's say, 5 stars. Ilan ba yung deserve mo na star based sa pag-a-assist mo sa kanya? Or meron din naman yung survey, yung may verbatim, magko-comment yung customers or client, yun na may tinatawag na NPS. Oo, or Net Promoter Score. At yun guys, no, right after your call, tama si Jamie, mayroong survey na lumalabas at system generated yan. Right after your call, sa end ng customer, may lumalabas dyan na parang survey nga kung ilang star ba yung ibibigay sa'yo. Minsan nabirin yung system. It depends on the company kung paano ka bibigyan ng CSAT. At kapag nabigyan ka naman ng DSAT, medyo masakit yan kasi nga detractor yan. Tama. Kailangan mong habulin. Diba, halimbawa, sa isang araw, meron kang 5 survey, tapos 4 doon nagbigay ng 5 star, tapos merong isang nagbigay ng 1 star, o diba, makakababa, Voided na yun. iba. Yes. Kaya as much as possible, kailangan maayos yung pag-a-assist natin sa customers natin. Kaya nga kung mapapansin niyo, yung ibang call center agents, sobrang lambing sa mga customers nila. rapport kung rapport. Rapport kung rapport. Diba? And also, tip din pala mga Meta Peeps, we should not and we are not allowed to proactively ask our customers or mag-request tayo sa client na, uy, baka pwede, gusto ko 5 star or what? That's a no-no po kasi mako-call out po kayo. Okay, punta na tayo sa ika-15 na call center terminologies or jargon natin for today's video. CSR and TSR. Dagdag na natin to. Customer Service Representative at saka Technical Service Representative. So, ano nga ba pinagkaiba? From the word itself na lang guys, pag sinabi nating technical, di ba, more on technicalities, more on troubleshooting sila. Okay? Kapag Customer Service Representative naman, more on customer service lang sila. As in, nag-a-assist ng mga customers sa mga billings, inquiries, ganyan, sales, yan. Pero pag may pumasok na technicalities, kailangan na nila mag-troubleshoot, more on, kapag kailangan ninyo, all about gadgets, electronics, yan, dyan na pumapasok yung tinatawag na technical support. Yes, and since pag-usapan naman natin about yung mga manpower na yan, yung mga support, meron din tayong tinatawag sa jargon natin na workforce or workforce management. So ano nga bang purpose nila ng mga WFM na yan? Sila lang naman guys, yung nagsaschedule ng day off natin, sila din yung nagsaschedule ng ano ba yung oras yung magiging break natin within the day, dahil sila rin yung department na nakakapag-forecast ng number or volume of calls na mare-receive ng company or ng ating account within the day. So, kumbaga sila yung nakahandle sa manpower, mapa agent or mapa QA department, sila ang nakakaalam or nag-handle sa mga yan. Kaya dapat, medyo, hindi naman sa behave or medyo ilag, pero ayun,
we have to take consideration na merong workforce management na nag-o-observe or nag-oversee whether nagja-jump ox tayo. Nalalaman nila yan. Ayun, and by the way, dun sa mga viewers din natin dyan na meron ng mga experience din sa BPO, let's say mga seasoned or tenured niya, baka meron pa tayo, di ba Kuya Rene Boy, na hindi nasasama or nababanggit pa sa listahan. Comment it below dyan sa comment section para naman makatulong tayo at makapagbigay ng awareness pa rin dun sa mga aspiring BPO applicants natin. Sobrang appreciated ng mga magiging comments nyo guys, kaya comment na sa baba. Punta na tayo sa ika-17 na call center jargon natin, which is inbound and outbound. Lagi na namin ito nababanggit pero marami pa rin nagtatanong kung ano nga ba ang pinagkaiba or ibig sabihin yan. When we say inbound, ikaw po ang tatanggap ng calls. Okay? Yung call center agent, siya yung magre-receive ng call na galing sa queue. Either randomly routed or pwedeng directly routed. So yun, ikaw yung mag-accept, kaya siya tinawag na inbound. Okay, kapag outbound naman, ikaw yung tatawag sa mga customers. Usually, ginagawa to sa mga cold calling, mga sales account. Sales, di ba? Nagbebenta. Minsan, binibigyan sila ng mga listahan, tapos tatawagan nila sa dialer nila. Yun, ito na yung tinatawag na outbound. Ikaw yung tatawag sa mga customers na pwedeng manually or pwede rin automatically. Okay, ngayon naman, let's move forward sa pang-18 natin na jargon sa ating listahan, which is NCNS and NTE. So, Kuya Rene Boy, di ba, pag sinabi nating NCNS, it means no call, no show. So, ano nga bang concept behind this? Bakit tinawag siyang no call, no show? Bawa, umabsent ka. Wala kang paalam, diba? As in, no call talaga. Kaya siya tinawag na no call, no show kasi nga hindi ka nagpaalam. Hindi approve. Yes, hindi approve. Hindi ka nagte-text. Hindi ka nag-message sa TL mo. Ang masaklap pa niyan, nag-my day ka pa. Nasa beach ka lang pala. Nagborakay pala. Nagborakay ka pa pala, diba? Ayun yung NCNS. At yung mga ganitong kaso, guys, talagang terminable siya. Kapag palagi natin, or habitual pa natin siyang ginagawa, maaaring maapektuhan yung status natin sa employment natin. Tama. And usually, pag 3 straight days ka na NCNS or no call, no show, dyan ka na may issuehan ng NTE or Notice to Explain. So, pag sinabi naman natin Notice to Explain, ito yung parang first warning muna hanggang makarating ng final warning before ka totally i-terminate. Kumbaga may mga level. Oo. Meron NTE nga, Notice to Explain, gagawa ka ng love letter. Ayan, sinasabi ng letter. Sa HR. Tama. Paliwanag ka sa barangay. Hindi. Sa HR. Kung bakit ka absent or bakit ka hindi nakapasok that time. And yun nga, gaya ng nabanggit mo kanina, pag ginawa mo kasing habitual yan, yun na, risky na yun, medyo alanganin ka na dyan sa trabaho mo. So, as much as possible, magpaalam ng maayos para hindi maging NCNS and para hindi magkaroon ng NTE. Number 19 on our list is the word queue. So, kapag sinabi natin queue, ito lang naman yung waiting line, okay? Pero ito, usually since tawag nga yung concern, waiting line virtually ng mga customers or clients or members natin para makapagkausap sila ng live agent and also para ma-relay yung concern. So, usually to ang palatandaan na nasa queue ka na is that may makakarinig ka dyan ng jazzy or classical music habang nandun ka sa phone mo, and then after that, makikater ka na ng agent. Proceed na tayo sa ika-20, pang-20 na call center jargon, which is yung tinatawag na FCR. Okay, ano ba yung FCR na yan, Kuya Rene Boy? First call resolution. Minsan guys, kasama to sa mga metrics. At kapag meron kang na-hit na FCR, sa loob ng isang buwan, may chance na hindi mo makuha yung incentive program mo. Okay, yung tinatawag na FCR guys, kailangan maiwasan natin to. Kailangan mismong call mo pa lang kung ano yung concern ng customer mo, maayos mo siya na mare-resolve. For example, umorder si customer mo ng 3 pako, tapos yung na-process mo lang, 2 lang. Eh di ang tendency niyan, magko-complain, tatawag ulit. So, kapag nakita or na-investigate yan, tapos nakita na ikaw yung call center agent na unang nakausap, di ba? Ikaw yung root cause. So, sa'yo papalo yung tinatawag na FCR. At kapag nalaman nila na ikaw yung merong FCR, yun, maaapektuhan yung metrics mo at may chance na hindi ka makakuha ng MIP. Kaya, madali lang naman maiwasan guys yung FCR. Basta, i-resolve lang natin na maayos yung customers natin, iwasan natin yung procrastination, pagiging incompetent, kapag complacent. Yes, pagiging complacent. Kailangan, dino-double check natin bawat process natin sa mga concern ng customer natin. Do-double check natin palagi guys, bago natin i-process para hindi tayo magkamali at maiwasan natin yung FCR. So that's it for today's video. Sana may natutunan ulit kayo sa video namin here at Metacom Careers. Ayun yung 20 call center terms newbies must know. Once again, this has been Jamie. This is Kuya Rene Boy. And thank you, Meta Peeps and guys, for watching, and see you on our next video. Bye! Subscribe.